Makakapanayam po natin ngayon si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Vergeire. Si Connie Season po ito kasama si Rafi Tima. Magandang tanghali po. Good afternoon to everybody. Pumalo pong muli kahapon sa mahigit 7,000 yung COVID cases sa bansa. Ano po ang ating tinitignang dahilan sa muling pagtaas? Nakikita ho naman natin yung factor ng variants dito sa pagtaas ng mga kaso sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. But it is not just the variants. We also consider mobility. We also consider yung compliance natin sa safety protocols at saka yung response natin na ibinibigay dito sa pandemyang ito. Okay. Despite the fact na tumaas nga po ng 47% yung COVID cases dito po sa Metro Manila, you said na hindi pa rin kayo kumbinsido na may surge. Bakit po? Actually, ma'am, kailangan natin i-qualify, no? When we talk of surge kasi, actually, we don't really use it often. Kasi ang tinitignan natin, when we use surge, we relate it to the healthcare capacity of the country. Pag tinignan ho natin ngayon, yes, tumataas po ang mga kaso talaga. Nandun siya dun sa risk na moderate po yung iba nasa low, yung iba high. Pero pag tinignan natin yung healthcare capacity, say example sa National Capital Region, nasa moderate risk pa lang po yung gamit natin ng mga gamit or hospital or bed. So we cannot really classify this as a surge. Kaya po kami, sabi lang namin, mag-ingat tayo kasi naaalarma ang mga publiko. Although we would like for everybody to prepare and to be aware of what's happening, but we do not like to cause panic among our population. Kaya ang sabi natin, naghahanda po tayo, araw-araw pinag-aaralan. Pag sinabi po nung datos natin, because we have objective metrics to use, then we will be doing lockdowns or we will doing extra measures. But for now, sa tingin namin, status ko po is working din naman as long as local governments will cooperate with us and do their granular lockdowns. But of course, everything is fluid, everything is dynamic. Baka mamaya o bukas mababago because of the metrics that we use. Ano ho ang reaksyon ninyo kasi may mga nagsasabi na sa bilis po daw ng hawaan, 'di ba, dahil sa Delta, baka medyo nababagalan din doon po sa pag-i-impose sana na mas stricter measures. Nasaan ho ba tayo in terms of that? Yes ma'am, no? So kailangan din maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi lang naman po lockdown ang ating measures for us to be able to address this kind of highly transmissible variant. Marami pa ho tayong measures na isinasagawa. At pangalawa, hindi po siya sustainable because it affects the economy and yung pong ating mga kababayan ay nagugutom na rin naman. So ang atin pong ginagawa mga paghahanda ngayon, we've imposed heightened restrictions mula noong July 15 dito po sa NCR, for example. Tapos nagkakaroon ng granular lockdowns. We're increasing our testing capacity and inaalalayan po natin ang mga local governments ngayon para maipatupad ng maayos ang PTITR. What would be most important would be our preparation for our facilities. Dahil alam natin, pag pumalo na po yung pagtaas ng kaso, maaring mapupuno ang mga ospital. Kaya sa ngayon pa lang, naghahanda tayo para handa po ang ating mga ospital. Alright, si Rafi po ay may karagdagang katanungan. Good morning po sa inyo, Yusek. Magandang umaga po, sir. Opo, may rekomendasyon po yung Octa Research Group na magpatupad ng circuit breaker lockdown dito raw po sa NCR. Ano pong tingin ng DOH dito? We respect. Unang-una, nire-respeto po natin ang opinion ng mga iba natin, mga experts outside of government. Kaya lang po, ang atin pong basihan para mag-escalate or de-escalate would be metrics na ginagamit for healthcare capacity. Tinitignan din natin yung ating response doon sa komunidad. At sa ngayon nga, pag tinignan ho natin, we are at that level na moderate risk. No? Although we're sounding the alarm already doon po sa ating mga facilities at sa mga local government, pero base po sa objective discussion and analysis, nakikita natin na wala pa tayo doon sa level para mag-lockdown. But of course, everything is fluid as we say. Pag nakita po natin na medyo magtutuloy-tuloy ang pagtaas at medyo humahaba na po yung mga pila sa emergency room, no? Hindi natin naantayin dumating tayo doon. We will do that, of course. Kaya lang, kailangan lang po makipag-usap muna tayo sa local government. Kailangan din po hindi tayo masyadong nagiging alarmist para hindi rin po nagpapanik ang ating mga kababayan. Ano po yung threshold na tinitingnan ng DOH considering na nabanggit nyo, posible yung Delta variant ang isa rin sa mga factors kung bakit dumadami yung kaso? Yes, sir. No? So we have been using these metrics for long already.
tinitignan ho natin yung average daily attack rate, 2-week growth rate nitong ating mga lugar. Plus, tinitignan natin yung utilization ng kanilang mga serbisyo, especially sa ospital. Ang dinagdag pa ho nating metric, kasi dati ang tinitignan lang natin ay isang kabuuan na ICU, ward beds, isolation beds. Ngayon po, hiniwalay natin yung ICU beds sa metric, pati tinitignan na rin ho natin yung emergency room admissions. Para doon pa lang sa ER na admissions o di kaya ay mga pumipila, nakikita na natin kung dumadami na from the previous para meron na ho tayo mga flags. If we can expand already, if we can do further restrictions, and these are our thresholds. Pero sa ngayon po, hinahanda na siyempre yung mga ER, hinahanda na yung mga facilities sakaling magkaroon nga ng pagdami pa. Ay tama po yan, sir. Katulad kanina, we just finished a meeting with Secretary Duque. Nagmapa na ho tayo ng mga oxygen generating plants sa ating mga ospital. Napag-utusan na rin niya po ang Food and Drug Administration dahil meron ho tayo mga license ng oxygen generating plants ng ibang ospital na hindi pa ho na nakaka-comply sila. Tulungan na para mabigyan na ng LTO, makapag-start tayo mag-generate on our own. And also, DTI has already coordinated with oxygen producers in the country kung saan nakapag-commit naman po sila, natutulong sila maipataas ang kanilang production. So lahat po ng ito ay ginagawa natin even before para po hindi tayo aabutin na bigla tayong magugulat na naman na tumaas na naman ang kaso at wala tayong kakayanan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you very much po. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.